Akala ko maling pangalan lang ang nabanggit ng registrar sa school ng anak namin, pero nang sabihin niyang matagal na raw akong hindi uma-attend sa mga meeting ay, "Magandang araw, Ate Ann. Pakitago na lamang po ang tunay kong pangalan at tawagin niyo na lamang po akong Melissa. Hindi ko po akalaing ang simpleng pagpunta ko sa school ay mag-iiwan ng napakaraming tanong sa isip ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nagkataon lang ba ang lahat o may mga bagay na matagal nang nangyayari habang wala ako. 4 na taon akong nagtrabaho sa abroad. Ang asawa ko ang naiwan sa Pilipinas kasama ang anak namin. Siya ang bahala sa lahat ng kailangan sa bahay at sa pag-aasikaso sa pag-aaral ng anak namin. Buo ang tiwala ko sa kanya dahil wala naman akong naririnig na problema mula sa mga kamag-anak namin. Pagkatapos ng kontrata ko, umuwi ako nang hindi ko muna sinabi ang eksaktong araw ng pagdating ko. Makalipas ang ilang araw, nagpasya akong samahan ng anak namin sa school para personal kong makilala ang advisor niya. Gusto ko ring magpasalamat sa mga gurong tumulong sa kanya habang wala ako. Habang nasa opisina kami, biglang napatingin sa akin ang registrar. Ngumiti siya at sinabi na mabuti raw at nakadalo ulit ako. Nagtaka ako dahil unang beses ko palang pumasok sa school na yon. Sinabi kong baka nagkamali lang siya ng tao. Pero sumagot siya na kabisado raw niya ang mukha ko dahil ilang beses na raw akong nakita sa mga meeting ng mga magulang. Sinabi pa niyang ako raw mismo ang pumipirma sa attendance pagkatapos ng bawat meeting. Doon ako tuluyang natahimik. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong itanong. Hindi ko rin gustong gumawa agad ng sariling hinala. Nagpaalam muna ako at dinala ang anak ko pauwi na parang walang nangyari. Habang nasa biyahe kami, paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ng registrar. Pagdating sa bahay, normal lang ang lahat. Masaya kaming naghapunan at wala akong binanggit tungkol sa narinig ko. Ayoko kasing magtanong nang wala pa akong malinaw na nalalaman. Mas gusto kong maintindihan muna ang buong sitwasyon kaysa magsalita dahil lang sa narinig ko. Mula noon, mas naging mapagmasid ako sa mga maliliit na detalye. Hindi dahil gusto kong maghinala, kundi dahil gusto kong malaman ang katotohanan sa tamang paraan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang tanong kung bakit may taong gumagamit ng pangalan ko sa mga pagkakataong wala naman ako sa Pilipinas. Ate Ann, kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, kakausapin niyo po ba agad ang asawa ninyo tungkol dito o hahanapin niyo muna ang buong kwento bago kayo magtanong?